Ako si Jackson Claudio at ito ang aking kwento. Ako po ay matagal na hindi tumira sa aking mga magulang. Nagtrabaho ako, so marami akong naipon na pera. Dahil hindi ako nakatira sa mga magulang ko, nagagawa ko lahat ng mga bagay na gusto ko. Ako hindi lalabas na aking tinitirahan na hindi nakapangdamit pang babae, hindi ako naka-makeup, hindi ako nakaayos ng mabuti, nakikisali ako sa mga beauty pageant, lahat ginagawa ko hanggang sa umabot sa punto na ang mga bagay na to ay patuloy ko nang ginagawa, ina-enjoy ko. Bumibili na rin ako ng napakaraming mga magazines, mga CDs na hindi dapat pinapanood. So yung mga bagay po na yon ay patuloy na ginagawa ko. Nagtrabaho ako ng matagal na panahon, yung mga ipon ko naubos sa pakikipag-relasyon sa mga lalaki. Masaya ako sa bagay na nakikita ko lang sila, naiiyakap ko sila, nakakadate ko sila sa labas hanggang sa sinusustentuhan ko na sila ng napakaraming pera, hanggang yung isa nagbibigay ka ng 10,000 sa isang lalaki. So umabot sa punto na naubos yung ipon ko. Andyan yung tumatayo ako sa church na nakapambabae, naka-makeup, tapos sinasabi ng mga kapatiran na hindi, dapat bumaba ka. 5 years ago, I met this group of medical missionaries who visited us in Quirino Province. Tapos yun, dun ko sila na-meet at in-invite nila ako sa isang camp meeting. Mahabang yung buhok ko noon eh. So naka-makeup. Babae talaga ang feature ko noon. Tapos naging kaibigan ko sila hanggang in-invite nila ako sa camp meeting. I joined that camp meeting and then dun ko na, that's the turning point that God put me into realization na hoy, yung mga bagay na ginagawa mo in the past is not really good. So the Lord invited me to undergo the training, pero yung transition, mahirap for me kasi gusto kong mag-resign sa trabaho ko, gusto kong iwanan lahat, ipamigay lahat ng mga gamit na nasa akin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pamamagitan ng mga medical missionaries na na-meet ko and True Light School sa Ilocos Norte. Yun po yung naging turning point na iniwan ko man yung mga bagay na napagdaanan ko dati, wala man, naubos man ang pera ko. I am very grateful to God sapagkat sa paggawa ko sa kanyang bukiran, tayo po ay dinala niya sa iba't ibang bansa, iba't ibang parte ng Pilipinas upang ipalaganap ang kanyang pabalita sa mga anak niya, lalo tigit sa mga nakaranas ng mga pinagdadaanan ko nga po noon. Sa mga may pinagdadaanan, sa mga naranasan ko noon, there's always hope. Continue to behold Jesus Christ. Continue to read His Word sapagkat nais ng Panginoon na maligtas ka sapagkat mahal Kanya.